Magandang umaga po muli sa atin pong lahat. Sana naman pong napakagandang umaga ang pinagkaloob ng Diyos atin upang atin po ma-enjoy, upang patuloy nating maranasan ang kabutihan, katapatan at pag-ibig ng Diyos sa atin pong buhay. Lord, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay lumalapit, patuloy na kinikilala ikaw ang aming Panginoon, tagapagligtas na pong buhay. Ikaw ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa umagang ito, patuloy kang mangusap at abutin ang aming pong mga pangangailangang espiritual, ang aming pong mga kalalagayan na inyo pong abutin upang sa ganun ay patuloy namin maranasan ang inyong kabutihan, katapatan, kapangyarihan, pag-ibig at ang katotohanan ng mga pangako ninyo sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga viewers po namin. Patuloy niyo pong abutin, kausapin at ang dalangin po namin na anumang kalagayan nila, Panginoon, inyo po silang sasamahan. Layusan mong gawa at pandarayan ng kaaway. Maraming salamat po. Ito ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ako'y naniniwalang lahat po tayo ay gustong sumunod sa Panginoon. Ayan. Nangyari lamang po na meron tayong iba't iba pong antas ng pagsunod, iba't ibang dahilan, merong nakakasunod, merong hindi, merong hanggang gusto lang, yung iba naman ayaw. Okay, ang pag-aralan po natin, topic natin is steps in following Jesus. Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Unang hakbang po sa anumang ating ginagawa ay napakahalaga po ng desire. Ginugusto mo yung ginagawa mo. Ang hirap pong gumawa ng bagay na hindi natin gusto. Ang tawag po dyan ay napipilitan. Ang tawag po sa English niyan ay obligated. Meron pong isang pelikula, yung mag-asawa ay magkahiwalay at sa kanila pong paghiwalay, yung anak naman ay nakasama ng babae. Yung babae po ay doon nakatira somewhere in Africa, ano po, nasa mga kagubatan, nasa wilderness, at meron po siyang ginagawang pagtulong. Hindi ko po alam kung religious ang nature ng kanyang pagtulong, pero andun po siya. Parang social worker po siya, volunteer po yata o whatever. Pero yun po nag-i-enjoy niyang gawin, habang yung lalaki naman po kasi ay gusto sa city. Ano po, so magkabukod po sila, magkahiwalay, yung kanilang anak kasama ng nanay. So lumaki ho sa lumaki sa gubat, lumaki sa disyerto, lumaki sa mga villages, mga tribes, doon siya lumaki. So medyo matalino yung bata, kaya nga lang siyempre ay hindi po siya na-expose doon sa mga makabagong bagay. So minsan ay nakuan po ng nanay na bigyan naman ng pagkakataon yung tatay na mag-alaga ng anak. Malaki na yung bata, teenager na siya, very active, binigyan ng pagkakataon na yung tatay mag-alaga dun sa anak. Talingain, para makaranas naman kung paano mag-alaga ng anak. So, ipinadala doon sa city, yan, yung bata, at tinalinga nung tatay. Yung tatay ayaw mag-alaga. Ayaw niya ng responsibility, Ayaw niya ng hirap. Okay lang sa kanya magtrabaho, maghanap buhay, malaki naman ang kita, pero yung alagaan yung kanyang anak, ayaw niya. Pero since yung kanilang anak ay lalaki, so mas maganda talaga na ang kasama niya yung tatay, Kaya gusto nung nanay makasama ng tatay upang sila ang lumaki siya sa piling ng tatay at lumaki kung ano ba ibig sabihin ng paglaki na bilang isang lalaki. Minsan ay nakita na namamasyal sila doon sa city. Siyempre, yung bata ay laking gubat, laking bundok. Ay, ang dami niyang tanong. Minsan nakita niya, meron siya mga sa kanilang paglalakbay, meron ng mga taong mayroong ginagawa. Ginagawa, mga napipilitang gawin yung kanilang ginagawa. Sabi ng tatay sa kanya, yun daw mga taong yon ay obligated. Ayan, obligated. Sabi ng bata, ano ibig sabihin ng obligated? Sabi ng tatay, doing things they do not want to do. Doing things they do not want to do. Obligated. Tumatak yan sa isipan ng bata. Yan palang mga bagay, pagka hindi mo gusto at ginagawa mo dahil kailangan, ang tawag pala na obligated. Minsan nagtalo nung nagkita yung
mag-asawa, kasama yung anak, ano, nagtalo yung mag-asawa, at pinag-uusapan na naman yung responsibility. Napabigla yung tatay tungkol doon sa pag-aalaga. Sabi niya, I am obligated. Naku, narinig nung anak. Yung pag-aalaga pala ni tatay sa akin, obligated lang, napipilitan lang pala. So, asama-sama ng loob ng kanyang anak. Na akala niya, mahal siya ng tatay niya. Yung pala, napipilitan lang. Akala niya, nag-i-enjoy yung tatay niya na alagaan siya. So, tumakbo siya at masama ang loob. Kubisa po tayo ganun din, ano po? Ginagawa natin ang mga bagay na napipilitan tayo dahil kailangan gawin. But not with following Jesus. Ano po? Kung tayo po ay susunod sa Panginoon just because we are obligated o napipilitan, baka humawala ng kabuluhan ang ating paglilingkod sa Diyos. Mas maganda ho, maglingkod do tayo sa Panginoon because we desire. No? It is coming from our hearts. Yan yung gusto nating gawin. Yan yung binubulong ng puso natin. Ayan. Ibig sabihin, yan yung ating priority. Ayan, at yan po ay bagay na ninanais natin na kung hindi natin magagawa, magiging malungkot tayo. Ayan, yan po ang dapat nating maging desire o layunin. Okay, damdamin sa pagsunod sa Panginoon. We must desire to follow Jesus. Wag mo napipilitan. At yan pong desire pong yan po ang number one step. Without the desire, we cannot serve God happily. Ano po? Pwede natin naman gawin. Ayan, naikwento ko lang po minsan, tungkol po dun sa aming pong miyembro, na yung mag-asawa, medyo responsable po yung lalaki, yung babae naman ay very responsible. Matanda na po sila, may asawa na rin po yung ilan nilang mga anak. At nung kinakounselan ko yung babae, umiiyak siya. Kasi hindi niya maramdaman na mahal siya ng asawa niya. Sabi niya, Pastor, ginawa ko naman lahat ng aking obligasyon. Ayan. Naghahanap siya doon sa kanyang asawa, gawin din yung obligasyon. Kaya masama ang loob niya na hindi niya nararamdaman yung pag-ibig ng kanyang asawa sa kanya. Kahit naman siya ay naging tapat naman at napaka-responsible, lahat ng pangailangan sa bahay ay kanyang napoprovide, ginagawa niya ng paraan lahat. Kahit maliit ang kita, maliit na tubo, basta meron, sa mga gastos na. Kahit anong hanap buhay, pinapasok po niya. Nakakalungkot, yung ganong mga na hindi maramdaman yung kapalit ng kaya lang ang point is ganito. Sabi ko, pwedeng ginagawa mo yung responsibility mo pero hindi mo mahal yung asawa mo. Iba yung responsible, iba yung love, di ba? You are doing things out of love, di ba? Okay, so kuminsan ganyan din po tayo dahil sa takot natin na tayo ay makakagalitan ng Diyos o hindi i-bless ni Lord o baka natatakot tayong pumunta sa impyerno kaya lang tayo naglilingkod sa Diyos. Hindi po dapat ganyan, Kung maglilingkod tayo sa Panginoon, maglingkod tayo because we love Him. And it is that our desire to make Him happy. Yan po ang kailangan po natin. At yan po yung kagabi, meron po kaming mentoring with Bishop Oriel. At napakaganda po ng kanya pong senior po sa amin. Kingdom pala, yung kingdom mo, ibig sabihin, ang leader nila, hari. Tayo kasi walang hari meron tayo presidente. Kasi democratic po tayo, hindi po tayo monarchy. Doon pala sa mga monarchy, ang system ng kanilang government ay meron pong hari. Ang mga tao pala ay ang laging desire is to make the king happy. To make the king happy. Tapos inirelate niya yan sa worship. Ganun din pala. Sa worship pala, kailangan ay mapasaya natin ang Diyos. Kailangan pala mapangiti natin ang Diyos. Ayan, isa po yan doon sa purpose, doon sa aklat po ni Rick Warren, na purpose-driven life. Na isa sa mga purposes po natin is to make God happy. Ang tawag dyan ay worship. Pag pala tayo nag-worship, dapat pinasasaya natin ang Diyos. Hindi tayo pala dapat sumasaya doon. Kailangan
ang Diyos mapasaya natin. At pag napasaya natin ang Diyos, doon tayo nagkakaroon ng kasayahan. Ayan. Ang ganda sana, no? Kung magkukwento pong lahat. Pero grabe yung insight po na natanggap po namin. Blessed na blessed kami kasi iba pala ang pag-monarchy, iba pala ang trato ng mga tao sa hari. No? Ganun na lang pala ang kanilang respeto at hindi sila pwedeng kumilos ng kabastusan sa harap ng hari. Ayan, lagi silang maingat na maingat. No? Ayaw nilang magagalit ang hari, sa halip gusto nila laging masaya ang hari. So, ganun po. Sa pagsunod pala natin sa Panginoon, kailangan ay napapasaya natin si Lord. Ang tawag dyan, worship. Yan. Pinakamaganda at pinakasimpleng definition ng worship is making God happy. Yeah. Making God happy. Yun po ang worship. Hindi yung mga, bagaman kasama yung mga activities, yung mga rituals, mga words and everything, pero bottom line, to make God happy. Kung hindi mo mapasaya si Lord, hindi mo mapangiti si Lord, hindi ka naka-worship. Yan. Akala natin ang worship yung kinilabutan ka, yung medyo kayo napaiyak, hagu-hagulhol, di ba? Uy, talagang po, grabe repentance niya, gano'n, no? Iyak-iyak pa, gulong, tulo luha, tulo uhog, tulo laway. Grabe naman, mag-worship tong tao na to, no? Talagang sobrang emotional. Hindi pala gano'n. Kung minsan, kailangan din yung gano'n, ayan, bahagi ng emosyon, pero ang bottom line, natuwa ba si Lord? Natuwa ba si Lord? Natuwa ba siya nung tayo pumasok sa presence? Worship is making God happy. Yung papasok ko sa presence niya, tapos hindi ka pala invited. O kung invited ka naman, hindi ka naman qualified. Diba? Anyway, mahabang kwento po yan. Minsan, pag-uusapan po natin. No? Blessed na blessed po kami doon sa mentoring. I-share ko po sa inyo yung about worship. Napakalalim pala ng definition ng worship. Ano ba? Okay. So, we must desire. We must desire to follow God. Number 2 ay denying oneself. Yung number 1, desiring to follow. Number 2, denying oneself. What is denying oneself? Yung kakalimutan mo kung sino ka, kakalimutan mo yung ambition mo, kakalimutan mo yung mga gusto mo, kakalimutan mo anong nagpapasaya sa'yo. Ang iisipin mo lang magpapasaya kay Lord. Yan. Wow, malaking sakripisyo po yan. Ano po? Yan, at yun po ang kasunod niyan. Yung sacrifice yan, yung pong take up the cross. Pero anyway, dun muna tayo sa denying oneself. Denying oneself ay, sabi po, Galatians 2:20. Yan. Galatians 2:20. Sabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ayun. Sabi ni Apostol Pablo, siya raw po ay namatay ng kasama ni Kristo, napako sa krus kasama ni Kristo. At patay na yung kanyang sarili, hindi na siya nabubuhay. At ang kanya raw buhay ay pinamumuhay niya sa pananampalataya kay Kristo na nag-alay ng buhay para sa kanya. So, ibig sabihin, anumang bagay na meron siya ay wala nang kwenta. Bakit? Namatay na eh. Di ba? Namatay na siya sa kanyang sarili. Anumang nagpapasaya sa kanya, mga ambisyon, pangarap sa buhay, mga pinagkakaabalahan, mga pinapahalagahan, ay para sa kanya wala nang kwenta. What matters is what will make Jesus happy. Ano magpapasaya kay Jesus? Ano yung magpapangiti sa kanya? Kaya po yung denying oneself, denying oneself, yung nagbibigay sa atin ng pleasure, tinatanggalan natin. Pag alam natin na ito ay ayaw ni Lord, ayaw din natin. Ang desire natin, kung ano na yung desire ni Lord, yun ang desire natin. Nababago yan, nagkakaroon ng pagbabago ng priority sa buhay. Nagkakaroon po ng alignment. Ayan. Ang tawag ko na iba dyan is paradigm shift. First time ko narinig yung paradigm shift, hindi ko po masyado naintindihan, pero nagandahan ako sa tunog. Ang gandang pakinggan, malalim pala yan. Kailangan mong baguhin yung mga nakasanayan mo na, yung mga ginugusto mo dati. Kung hindi, ayon sa kalooban ng Panginoon, it's either babaguhin mo o tatanggalin mo, i-replace mo siya ng mga bagay na nagpapasaya kay Lord.
Kaya yun po ang denying oneself. Ano ba? Ano ba ang ambition mo sa buhay? Makapag-abroad, yumaman, makapag-asawa ng sabi nga hindi baling pogi basta mayaman. Sa mga lalaki ay magiganda, mga artistahin, di ba? Marami tayong mga nagpapasaya sa atin, mga ambisyon natin. Makapagparami ng pera, sumikat, maraming magka-crush, yan. Yung makabili ng mga mamahaling damit, sapatos, and everything. Yan. Kapag ka pala ikaw ay gusto sumunod sa Panginoon, yung mga desire na yon, tatanggalin mo na yan. Hindi naman sinasabing huwag ka nang magsusuot ng maganda at mamamahalin. Hindi. Ang sinasabi diyan, kung pag tinanggal mo naman kasi yan, ang Diyos ang magbibigay niyan sa iyo. Aasa ka sa Panginoon. At hindi ka man bibiguin ni Lord eh. Pagkakalod naman ng Panginoon, even the desires of our heart. Kaya pag sabi niya, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ganun ang ibig sabihin. Delight yourself, pinasasaya mo si Lord. Hindi na yung kasayahan natin ating hinahanap. It is the joy of the Lord. Yung kailangan mapasaya natin si Lord. Okay. Ano ba yung mga umaagaw sa atin, sa attention ni Lord sa atin, di ba? Ayan. Facebook, ML, may bago ngayon eh. Ano ba yung bago ngayon? Nakakalimutan ko yung pamagat niya. Nakikita ko. Ayan. Huwag natin ipagpalit yan sa Word of God. Ayan, palagay niyo ba, natutuwa si Lord sa ating Counter-Strike? Napapasaya ba natin siya, no? Lalo na pagka nasa loob ng pananambahan. Ayan, akala mo ay nagbabasa ng Bible sa cellphone. Kasi ang Bible nasa cellphone na, yung mga app na nga na nilalagay na sa cellphone. Akala nagbabasa ng Bible. Nag-games pala. O kaya nagpe-Facebook. Di ba? Sabi ni Bishop Oriel, kabastusan daw yan sa Panginoon. Hindi natutuwa si Lord yan sa ganyang bagay. Nasa loob ka nga ng simbahan, ang puso mo naman ay nasa cellphone. Nasa crush, nasa kung kani-kanino. Kaya sabi ng Panginoon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ayan. This is the first and foremost commandments. Ayan. Kailangan po natin yan. So, yun po ibig sabihin, ang denying oneself, loving God 100%. Ay, ano natira sa sarili natin? 0. 0. Siyempre, 100% pong minahal ang Panginoon. 0 na. Pero ito maganda. No? Pagka dininay natin sarili natin, God will love us 100%. Siya nang bahala sa atin. Ano? Yan po yung tawag ko dyan ay pananampalataya. Yung binigay mo na everything kay Lord, aasa ka na lang kay Lord kasi wala na natira sa iyo. That is faith. Diba? So, yan po ang denying oneself. Ayan. Mga ambition mo dati, wala na yun. Hindi naman ibig sabihin, hindi mo na gagawin yung best mo. Bibigay mo siyempre yung best mo. Ayan. Kasi gusto ng Panginoon ay best palagi. Ano? Ayan. Hindi pwede naman yung mga patapon lang sa Panginoon. Kailangan ibigay natin best din po natin. No? Okay, that's denying oneself. Number 3, number 1, desiring to follow. Number 2, denying oneself. Number 3, taking up the cross. Taking up the cross. Ito po yung willingness to sacrifice, to do hard things, and even to the point of death. Yan, malimit ko pong nababanggit dito, sila Daniel, sila Joseph, they really denied themselves and they are willing to take the risk. They are willing to take up the cross. Ayan, sila Pablo, hindi sila natakot sa kamatayan, hindi sila natakot sa mga kaaway. Hindi sila natakot sa panganib. Hindi sila natakot mawala ng pera. Hindi sila natakot na maglakbay sa mga delikadong mga lugar. Bakit? Kasi that is the cross na kanilang dadalhin. Paano ba nila nadadala yung cross na yan? Siyempre, hindi siya literal na cross. Meaning to say, willingness to face hardships, trials, and to win over temptations. Ayan. Pagtagumpay sa mga tukso sa buhay. Yan po yung mga cross na dapat natin
batahin o dalhin. Hindi po literal na cross na pinapasaan habang hinahagupit ng ibang tao. No? Iba po yun. Hindi ho hinahanap ng Panginoon. Pag sinabi po ng Panginoon, take up your cross, anuman pong hirap na ating dadaanan ay ating pong harapin po yan. Ano po? Even to the point of death nga po, sabi ko po. At yan po yung yan naman po yung halimbawang iniwan ng Panginoon. Si Jesus, talagang pinasan niya yung cross, literal na cross. And spiritual cross, pinasan din po niya. No? And the emotional cross, yan, even financial cross. Nag-full time si Lord no? Everything, lahat, ibinigay na niya sa ministry, binigay niya sa kanyang mga alagad upang maging halimbawa no? Para sa kanyang mga alagad na susunod sa kanya. Pinakita niya up to the point of death, hanggang kamatayan, hanggang kamatayan ay sinuang po ng Panginoon upang ang mga alagad ay hindi naman matakot sa kamatayan. Diba? Madali kasing masabi na susunod ako, Panginoon, hanggang kamatayan. At yan po ay ginawa na ni Pedro. Sabi ni Pedro, kahit kamatay ko, hindi kita iiwan. So, ano nangyari? Bago tumilaw ang manok, 3 beses niyang iniwan si Lord. 3 beses niya ikinaila si Lord, di ba? Samantalang bago yung nangyari yun, tapang-tapang. At ganun din po tayo, no? Ganun din tayo. Pagka wala ko tayo sa sitwasyon, ang dali mong sabi, I love you, Lord. I will follow you, Lord. I will give everything to you, Lord. Pero, yung ganyan mga salita, yan ang sinusubok sa atin. Sabi ni Satanas, sige nga, subukan nga natin yung I love you, Lord na sinasabi mo. Ayan, kaya wag natin gayaan si Pedro. Sabihin natin, ay kahit kamatay ko, susunod ako. Maganda by principle, maganda yan. Pero be sure, gagawin po natin. Pero yung magkaroon tayo ng deklarasyon na hindi natin naiintindihan. Si Pedro, hindi niya naiintindihan yun Akala niya, madaling sabihin yun. Inilagay na siya ng Panginoon sa ganung sitwasyon. Why? Hindi niya kasi alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Kaya nung mangyari yun, nagulat siya. Ganito pala yun. Ganito pala yun. Si Jesus pinaparusahan na. Ako na susunod dito. Teka muna. Ililigtas ko muna ang sarili ko. Di ba? So, Peter was not willing to take up the cross. Ayan. Actually, willing naman siya kung nakita niya si Jesus lumalaban. Di ba? Kasi ang alam niya, si Jesus walang talo. Hindi siya kayang hulihin, hindi siya kayang parusahan. Kasi miracle worker. Pero hindi niya alam, ito palang pagdadaanan ni Jesus ay kabaliktaran ng kanyang ine-expect. Si Jesus pala sa panahon yun, hindi pala lalaban. Hahayaan pala niya na gawin ang gusto ng mga taong gawin sa kanya. At dadaanan niyang lahat yon. Yung pala yung cross ni Jesus. Akala niya yung cross na yun, yung lalaban sila at sila'y mananalo. Kaya may dalang itak si Pedro Pag lumaban si Jesus, lalaban din ako. Yan. Talagang matira-matibay dito. Ganun siya ang problema, nakita niya, si Jesus walang ginagawa. Pinagalitan pa siya nung siya nanaga. Pinagalitan pa. Teka muna, tagilid tayo rito. Bakit ganon? Kasi hindi niya naintindihan ang kalooban ng Diyos. Malakas ang loob niya, not knowing the real plan of God. Yung mismong specific na mangyayari na para pala sa Panginoon ang tagumpay, yung hindi siya lalaban. Bakit? Ba't ganon? Ang tagumpay, yung hindi siya lalaban. Kasi ang sinusupil dito is the character. Hindi yung strength. It's the character. Anong gagawin mo pag ginaganyan ka na? Pine-persecute ka na. Si Jesus hindi umimik. Hindi siya lumaban, hindi siya nagkomento, hindi siya nagdepensa. Hinayaan niyang gawin sa kanya because it is the will of God. Yan. Kaya kailangan natin maintindihan, baka tayo ang tapang-tapang, laban-laban, hindi pala yung kalooban ng Panginoon. Meron panahon para dyan, pag kalooban ng Panginoon, lumaban, lalaban. Pero pag hindi panahon, at yun ang hindi natin naintindihan, kasi sa atin, pag away talaga. Hindi nang akala ni Pedro, away to, sundalo na yung kalaban. Hindi, lalaban din tayo. May sandatas lang, may sandata rin ako. Si Lord, makapangyarihan niya, kaya niya gumawa ng himala. Kaya niya magpadala ng mga anghel. Kaya, magpapakitang gilas.
The problem is, hindi ganon. Yan, nagulat din si Pedro, no? So, ano ba yung cross na ipapapasan sa atin ng Panginoon? Ayan. Naiingat po tayo. Ayan, baka yung atin ng cross ay sa bahay, sa tahanan, sa trabaho. Yan, yung mga mahal natin sa buhay. Iba't ibang cross ang atin nung papasanin. Ano? Kaya yung kapitbahay nyo, ibang cross na pasan yan. Huwag niyong gayahin. Baka kayo makapagpasa ng ibang cross. Hindi pala yun ang para sa inyo, napasaan ninyo. Hindi sayang naman. Ano? Wala ho tayong pakinabang pag hindi natin cross yung ating po pinasaan. Kaya take up our own cross. Kung yan ay pinagagawa ni Lord, ayan, di gawin natin. No? Yan, pinadadaan tayo. Mayroon tayong pinagdadaanan. Daanan natin yan. Huwag lang natin titirhan. Lumalang po tayo. So, kailangan maghanda tayong harapin lahat ng hamon at pagsubok sa buhay. And number 4, dito lang po tayo follow Jesus. Follow Jesus. Ito po ang maraming pagkakamali ng mga tao. Inuna po ang following Jesus. Inuna po ang pagsunod kay Lord. Ayan, inuna po yan. Parang si Pedro, inuna niya. Nung dumating na, abay, cross na pala ito, hindi ko kayang dalahin. So, bagsak siya. Hindi pa niya nadidinay yung sarili niya. Tapang-tapang pa ni Pedro, no? Yung kanyang, impulsive emotion. Naku, grabe, hindi pa niya nadidinay yun. Andun pa yung kanyang pagiging mapusok. Mabilis mag-conclude at may pagka-judgmental pa. Di ba? Si Pedro taga-review kay Jesus Di ba? Nire-review niya si Jesus nung nagsasabi na siya ay paparusahan, manghulihin. Sabi niya, Panginoon, hindi maaaring mangyari sa iyo. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Lumayo ka, Satanas. Lumayo ka, Satanas. Hindi nga niya naiintindihan at marami sa atin gano'n. Yung mali ang understanding natin ng paraan ng Panginoon. So gumagawa tayo na with a good motive naman, out of our love for God, gumagawa tayo ng mga desisyon na inisip nating tama, pero hindi pala yun ang paraan ng Panginoon. Kaya doon po tayo nagkakamali. No? So, kailangan nating ma-deny ating sarili. So, yan po ang mga problema. Number 1 po, ang problema, tama naman na meron tayong desire to follow Jesus. Kaya lamang, after the desire, we follow Jesus. Hindi pa natin nagagawa yung dalawa, yung denying oneself at saka taking up the cross. Mahalaga po yung dalawang yon sapagkat yun po ang magiging dahilan upang magpatuloy tayo at magtagal ho tayo sa paglilingkod, sa pagsunod sa Panginoon. Yung pong denying oneself at saka taking up the cross. Kaya po, ang dami pong marami pong akong mga kilala na talaga gusto sumunod sa Panginoon. They have the desire. And they made the first steps para sumunod sa Panginoon. Ang problema, nung dumating na yung pagsubok, nung dumating na yung mga problema sa buhay, mga hamon sa buhay, pati tukso, diba? Parable of the sower, yung binhi na nahulog sa batuhan at saka nahulog sa tinikan, ito yung mga hindi nagtagal. At least yung nahulog sa tabing daan, talagang walang epekto talaga yun. Narinig lang niya pero walang dating sa kanya. Kaya tinukan ng ibon. Pero yung dalawa, nahulog sa batuhan, nahulog sa tinikan, ito naman talagang may desire. Kaya lang hindi nila kinaya ang pagsubok sa buhay. Hindi nila kinaya ang mga tukso sa buhay. Pagsubok at tukso sa buhay, hindi po nila na kamit. So, yan po ang kailangan po natin. Kaya sabi po ng Panginoon, kung kayo susunod, katulad ng isang magpapatayo ng building, bilangin niyo muna yung gastos kung kaya niyo i-sustain hanggang sa matapos. Kasi baka kayo magsimula, tapos hindi niyo matapos, pagtatawanan kayo ng mga tao. Tapos sabi niya, yung mga hari naman na lumalaban sa giyera, dapat tingnan ninyo ano bang kakayanan ng inyong sundalo. Ganong karami ang inyong gagastusin. Hindi yan. At tayo nyo bang tutusan ng gastos.
Kung yan man ay magtagal ng 1 taon ng giyera, kaya nyo ba tumagal ng 1 taon? Siguro kung 1 araw, 1 linggo, baka kaya ninyong tumabas sa giyera. Pero kung yan ay tumagal ng 1 buwan, 1 taon na giyera, baka hindi nyo kaya. Tapos, sa kalagitnaan na, saka ka sasabihin mo doon sa kaaway mo, suko na kami. Hindi na kami lalaban. Di ba? Sabi ng Panginoon, ganun naman pagsunod din sa Panginoon. May consider natin lahat, madali sabihin, by faith! Yan, ganyan si Pedro by faith to siya Pero ano nangyari kay Pedro? Ayun, suko din, di ba? Bumigay din siya, kinailarin niya si Jesus. Yung kanyang by faith hindi gumana. Ayan, kasi nga, hindi niya ina-expect yung mangyayari, akala niya. Yung iniisip niya, akala niya, ganun-ganun lang yun. So, ganun din po tayo. Gusto mo sumunod sa Panginoon? Ayan, number 1, we must be willing to deny ourselves. Huwag nating isipin, pag ako sumunod sa Panginoon, saka ako i-deny. No, ngayon pa lang, i-deny mo na sarili mo. Alsin mo na yung mga ambisyon mo sa buhay. Ayan, alsin mo na yung lahat ng mga pangarap mo sa buhay, mga mahal mo sa buhay, mga pinapahalagan mo sa buhay, ang ilalagay mo na dyan, si Jesus na. Siya nang ilalagay mo. No? Tapos, magsimula ka na magpasa ng krus. Magsimula ka na magpasa ng krus. Mahalaga po yan. Ibig sabihin, anumang problema, harapin na natin. Halimbawa, sabi niya, susunod ako sa Panginoon. Kaya kong pasanin ang krus, kahit anong krus yan. Tapos, pinagligpit ka sa bahay. Ayaw mo magligpit. Ligpitin lang, hindi mo mapasan krus pa. Diba? Inutusan ka ng magulang mo, nagdabog-dabog ka. Yung utos lang, hindi mo magawa. Diba? Pinabili ka ng suka, ayaw mo bumili. May condition ka pa. Akin na sukle. Pag hindi bibigyan ng sukle, hindi ako bibili. Suka lang, hindi mo magawa yung pangpasanin ng krus. Di ba? Yung mga maliliit na bagay, ay sukatan kung ano yung malaking bagay na kaya nating gawin. Kung yung maliliit hindi natin kaya, huwag ka na mangarap gumawa. Huwag ka na mangarap na sumunod. Huwag ka na mangarap na sumunod sa Panginoon. Pero kung gusto mo talaga sumunod, simula ka sa maliliit na bagay. Patunayan mo na yung maliliit ay kaya mo. Upang pagdating ng malalaki, kakayanin mo rin. Kaya, ganyan lang. Parang, okay. Denying oneself. Yan. Meron kang boyfriend o girlfriend na hindi Kristiyano. Yan. Sabi ng Panginoon. Huwag ka makipamatok sa hindi mo ka mananampalataya. Anong gagawin mo? Sino yung pagpapalit mo? Yung boyfriend o girlfriend mo o si Jesus? Lord, pasensya ka na. Mahal ko itong boyfriend ko. Mahal ko yung girlfriend ko. Pasensya ka na. Makikipamatok muna ako. Naunawaan mo naman ako. You cannot deny yourself sa mga relationship. Huwag ka na umasa makakasunod ka pa kay Lord. Di ba? Lilingkod ka sa Panginoon. Hindi maayos ang iyong relationship. Di ba? Yung naglilingkod ka sa Panginoon, tapos ay kang ginakasama ng mga iba at katulong mo pa sa ministry. Pwede ba yun? Deny mo muna sarili mo. Be willing to sacrifice. Tanggalin mo yan. Kasi hadlang po yan. Yan, hindi ko mo tayo may mga blessing. Blessing nga po yan. Baka yan yung patibong ng kaaway na lalo tayong pinagpapala para ipagpatuloy natin ang paggawa ng kasalanan. Kasi pag sumingil yan, tatanggalin ni Lord lahat yan, yan mo lang marirealize, ay mali nga pala yung ginagawa ko. Hindi na natin hintayin yun. Kaya yan po, ibig sabihin, denying oneself and taking up the cross. Ang dali yun, sarap mo talaga sumunod sa Panginoon. Sabi nga yun, no turning back, no turning back. Bukas makalawa, nakapag-turn back na, nakapag-U-turn na. So, okay, gusto niyo sumunod sa Panginoon? 2 things na napakalaga. Yung desire, andyan na yan hindi naman masyadong mahirap mag-desire. Gustong-gusto naman natin yan. Pero, yung denying oneself and taking up the cross, yan po ang magiging sukatan kung kaya mo sumunod talaga sa Panginoon. Kung hindi mo kaya po yan, ay, naku, huwag na ako kayo magpasikat. Sabihin ni Lord, ay, akala ko, okay ito, hindi pala.
Sige po, tayo po manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng iyong na si Jesus, kami po ay lumalapit. Nagpapasalamat po sapagkat kayo po ay tumatawag sa amin at gusto niyo po kaming maglingkod sa inyo. Gusto niyo ibigay namin aming buhay sa inyo. Bahagi ng aming pong salvation, bahagi ng aming pong ministry sa inyo. Panginoon, gusto naman talaga namin sumunod sa inyo. Pero Panginoon, itaas niyo po ang antas ng aming pananampalataya. Nakayanin po namin i-deny ang aming pong mga sarili at pasanin yung aming pong mga cross. Naamin po namin, hindi po madali yan. Hindi po madali. Pwede kami magtagumpay sa ilang mga bagay, pero hindi pa naman doon nagtatapos. Ang mga pagsubok at hamon sa buhay ay nagpapatuloy for life. Hanggang kami nasa sa daigdig, mararanasan namin at iba't ibang paraan ang strategy ng kaaway, hinahanap yung mga weaknesses namin upang kami bumagsak. Panginoon, biyayaan niyo kami ng pananampalataya. Biyayaan niyo kami ng proteksyon. Biyayaan niyo kami ng karunungan upang malampasan po namin ang mga sakripisyong ito. Ang pagkalimot sa sarili namin at ang pagpasa ng aming puso upang kami, Panginoon, ay makasunod sa iyo. Ayaw namin mapatulad kay Pedro, Panginoon. Kaya ayaw namin magyabang. Sabihin namin, kaya namin yan. Na hindi pala namin naiintindihan yung aming sinasabi. Yung by faith na hindi namin naiintindihan. Ayaw namin pag mahulog sa ganung kasalanan. Panginoon, kami ay umaasa pa rin, Panginoon. It's only by your grace na magagawa po namin kalimutan ng mga sarili namin at pasayin na aming mga krus upang kami makasunod sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Diyos. Ito pong mulian niyo pong lingkod ko kay Kristo, Pastor Jaime Ambita Calanov ng Malabog Community Bible Church. Patuloy nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Pagpalain po tayo.